Hey guys, what's up? My name is Sean Maynard. Today, tara, bigyan natin ng reaction itong naging pahayag ni Bangag Jr., no? Alam niyo, sa totoo lang, as much as possible, I don't wanna call them by names, yung mga ganyang names, Bangag, Kokak, Lisa Tanas, si Tambaloslos talaga naging comfortable na akong tawagin siyang Tambaloslos. But between Bangag Marcos and sa asawa niya, as much as possible sana I want to keep calling them even with their first name, no. I don't even mind calling Lisa as Attorney Lisa Araneta Marcos, no, bilang paggalang sa kanyang pagiging abogada. Pero sa nakikita po natin ngayon, I don't think they deserve any ounce of respect coming from the people na bumoto sa kanila, no. Itong video ni Bongbong Marcos ay punong-puno ng hypocrisy. As in punong-puno po. Bakit? Mamaya pag-usapan natin unti-unti. Ayan. Actually, may mga ipapakita akong mga naging reaction din ng iba nating kaibigan gaya ni Ma'am Zoe. Andito rin si Sir Coco na namamayagpag na yung kanyang video. Ito dun sa mga hindi pa po nakaka-follow kay Coco Locoy official, yan, sa TikTok po. Meron din po siya dito meron din po siya sa Facebook at saka sa YouTube. Paki-follow na lang din po siya. Napakaganda ng salita niya. Dito naman sa video na to, kinonfirm ni Attorney Vic Rodriguez ang pangingialam o panghihimasok ni Lisa Tanas sa affairs ng gobyerno, no, under the executive, which is basically later on pag-uusapan din natin yan. Anyway, panoorin muna natin tong sinasabi ni BBM. Pahayag na narinig natin, nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Alam mo, una sa lahat, 'di ba mas nakakabahala yung nabasa natin na ipinost ni Mrs. Rogando Sasot na before ng birthday ni VP Sara, nagkaroon ng attempted assassination si VP Sara. 'Di ba? Sinong gumawa? Security aid niya na inassign ng Office of the President. The audacity of Bongbong Marcos to say this, it's quite impossible na hindi niya alam to. Diba? I find it very impossible na hindi alam to ni Bongbong Marcos na mayroon naging attempted assassination kay VP Sara. Diba? Di ba ang ingay nila? Sorry naman. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali. Si Bongbong Marcos, yung marinig mo sa kanya to, sana pinapanood to ng mga martial law victims, no? Yung mga pang-aabuso during the martial law times. Sana pinapanood nila to. Ano kayong nararamdaman ng mga biktima ng martial law sa mga pinagsasabi ni Bongbong Marcos dito sa video na to? No? Sa dinabi-dami ng tao na mawawala ng karapatan na magmukhang inosente, siguro itong si Bongbong Marcos o sino sa pamilya ng mga Marcos, hindi ba? Oh. Hindi, sa magkakapatid na lang dahil yung mga anak na, wag natin idama yung mga anak. Dito lang sa magkakapatid na Marcos. 'Di ba? Kahit si Lisa hindi ko idadamay pagdating sa ng martial law. Ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Ang pagplano, sa pagkakatanda ko, no, ang sabi ni VP Sara, kung papatayin siya, kasi sa tingin niyo kung papatayin si VP Sara, hindi sisiguraduhin patayan.
Definitely not. Wala namang magkaka-interes sa buhay ni VP Sara eh. Sige, ito na lang tanong ko sa inyo. Sino sa tingin nyo, maliban sa mga members ng CPP-NPA, ang magkaka-interes sa buhay ni VP Sara? 'Di ba? Knowing that si VP Sara, marami na siyang alam sa mga pinagagawa ng mag-asawang Marcos. With the connivance of Tambaluslos. Sige nga. Walking time bomb yan si VP Sara ngayon eh. 'Di ba? Walking time bomb ngayon si VP Sara. Ibig sabihin, anytime pwedeng sumabog yan. Kaya kung ako sa kanya, no, nag-release ka pa ng statement na ganito, nakakatawa. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Di ba, gawain niyo yun? Gawain nila yun. I remember na I have a very, very dear friend, no, si Tita Eve. Sabi niya sa akin, love kita pero I'm not gonna support you with Bongbong Marcos. Hindi mo alam, I mean, she's older than me definitely and naranasan niya ang martial law. Hindi mo alam kung anong ginawa ng pamilyang yan sa Negros area. As in, there's a story about that. Kaya hindi ka dapat magugulat eh kung diyan sa lugar na yan maraming galit na galit sa mga Marcos. Diyan kayo magaling eh. You know better. You know better than VP Sara. Diba? Kasi siya, ang ginagawa ni VP Sara, even before pa pagplanuhan na patayin yung maliliit na tao, naandun na siya para i-shield yung sarili niya. Para lang protektahan ng mga tao. Hindi gaya nyo. Kaya nga habang pinapanood ko to, kinikilabutan ako sa mga hypocrisy ni Bongbong Marcos eh. Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Tingnan mo naka 28 minutes na tayo. Yung sa pagkakaintindi ko, there was a discussion behind that. No, there was a discussion behind that. So, nakatutok lang tayong lahat doon sa sinabi ni VP Sara. Now, the question is, for the last 28 seconds, did he even try to at least deny? Diba? Did he even try to at least deny? Na kung meron man magtatangka sa buhay ni VP Sara, definitely hindi ikaw yun. Dapat yun yung una mong statement. Diba? Kaya sabi ko maling-mali na nagsalita pa siya ng ganyan. At least dininay niya na kung sakaling may mangyari kay VP Sara, sana ang sinabi niya wala siyang kinalaman doon. Bagkus, kung merong pagtatangka sa buhay ni VP Sara, unfortunately, yung nagtangka assigned security aid galing sa Office of the President. Nakita ko nga rin yung isang post niya, pare-pareho kaming naisip nila Mrs. Sana ang ginawa ni Bongbong Marcos o sana ang sinabi ni Bongbong Marcos dito, kung meron man pagtatangka sa buhay niya, sana siya yung unang taong tutulong kay VP Sara para maprotektahan ng Vice President. Unfortunately, uulitin natin ang nagtangka sa buhay ni VP Sara di umano ay security aid niyang assign ng Office of the President. Diba? Sabihin niyo sa akin na walang connection yung security aid na yun. Kung sino man sa kanilang tatlo. Tuloy. Yan ay aking papalagan. Tama yan. Ako, gusto ko yan. Pinalagan to ni Bangag.
Tama naman talaga yan eh, na binalagan mo. Alam mo kung bakit? Kasi even VP Sara, papalagan na kayo ngayon. 'Di ba? Papalagan na kayo ngayon. Nilagay mo siya sa DepEd kasi ang DepEd ang may pinakamalaking pondo. 'Di ba? Yung asawa mo namimigay ng pera ng gobyerno sa kung kani-kaninong tao, which is mabe-verify yan, iko-confirm yan ni Attorney Rodriguez. Tuloy tayo. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Sa ginagawa nyo ba kay VP Sara ngayon, na-uphold nyo pa ba ang rule of law? Yung nararanas, yung dinadanas ng empleyado ng Office of the Vice President, na-uphold pa ba Bongbong Marcos ang rule of law sinasabi mo? Wala na. Tapos nung kayo ang kinante, may sinasabi kang rule of law, kayo ang unang hindi kumikilala sa batas. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi... Bakit? Anong batas na ba ang sinunod mo, Bongbong Marcos, sa totoo lang? Anong batas ang sinunod mo? Mula sa tatay mo hanggang sa'yo, anong batas ang sinunod mo? Ultimo nga kapatid mo, inokontra ka eh. Ang daming batas. Diba? Maraming tao na ang may doubt sa'yo. Yung statement ni VP Sara, pinalagan mo. Pero hindi mo pinapalagan yung sinisigaw namin na matagal na magpa-drug test ka. Ha? Kung totoo man na ikaw ay drug user, sa tanda mong yan, hindi mo ba kinatandaan ang pagiging addict? 'Di ba? Siguro ako personally, may intindihan ko kung naging drug user ka nung bata ka pa. It's part of the it's a phase. It's part of life. Pwede nating pagdaanan 'yon. Pero ako hindi ko 'yun ginusto. Ikaw, oo. Pero kung hanggang sa pag-edad mong 'yan, addict ka pa rin, kakaiba ka. Talagang addict ka. Hindi nga ma-deny ng kapatid mo na hindi ka addict eh. Wala nga makapag-deny na ikaw ay addict sa pamilya mo. May it be mga anak mo, asawa mo, or ikaw. Kapatid mo na nasa Senado. Tapos may ganyan ka? Sinong tangang makikinig sa'yo, Bongbong Marcos? Kaya sabi mo, you're the head. But you're not a good example. Tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama. Alam mo, ito yung part guys na na-realize ko, putang ina. Yung ginagawa sa OVP ngayon, may kumpas nitong hayop na to. Pakinggan nyo mabuti. Hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan... Mamaya guys, papanoorin natin kung ano yung... As you all know, umattend si VP Sara today ng hearing dyan sa House of Representatives. Ang nakakatawa, napakasimpleng bagay hindi alam ni Joel Chua. 'Di ba? So panatag na panatag si Bongbong Marcos na gumamit siya ng arming mayroong mga utak. Ang humarap lang dun sa mga ulol na yon, 2 tao, 2 abogado, isang Marcoleta, isang Duterte.
Hmm. Masyado mapagmalinis tong hayop na to eh. Bakit kaya hindi natin i-audit yung spending mo? Saan nyo kinukuha yung pera na ipinamimigay ng asawa mo sa white envelope? 'Di ba? Oh, tuloy tayo. Ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang Ay, yun naman pala eh. Para matapos na rin yung usapan patungkol dyan sa pagiging Benedictus mo, Addictus Benedictus mo, magpa-drug test ka na rin. Kasi, grabe naman yung pagpipreach mo BBM eh. Eh hanggang ngayon may mga pressing issue sa pagkatao mo eh. 'Di ba? Oh. Naalala mo yung nilagay mong degree sa website ng Senado? Ano nangyari doon? Verify ka ng mga tao. Nung napatunayan na hindi ka naman talaga graduate ng college, oh, bigla niyong binago. 'Di ba? You've been deceiving the Filipino for how long now? Binigyan ka lang namin ng chance dahil sabi ni PRRD, magaling daw ang Marcos. Yung galing pala ng Marcos na iwan sa tatay mo. 'Di ba? Naiwan sa tatay mo. Hanggang ngayon nga, inaantay ko yung part 3, yung last straw ng ano eh, ng movie ng Marcos eh. Hindi nga. Clearly dito sa statement ni Bongbong Marcos, hindi lang siya may idea. Baka nga, kasama pa siya sa nagpaplano paano pabagsakin si VP Sara. Sa lahat ng tao, sa lahat ng politiko, sa lahat na naging mayor, pumunta kayo ng Davao, walang bahid ng korupsyon ang pamilya Duterte. Hindi gaya ninyo. Nasa Guinness Book of World Records pa nga kayo eh. Kahit anong bahid ng kahit anong bintang ang gawin nyo na ang mga Duterte magnanakaw. Mas magnanakaw pa kayo kung sakali man. 'Di ba? Masyado ka mapagmalinis eh. Usapang ito, kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan. Putang ina talaga. Kung tutuparin lang daw ang sinumpaan. Eh kaya nga galit na galit si isang nakagalit ni VP Sara eh. Yung nangangako ka para lang makuha mo yung boto ng tao tas hindi mo kayang tuparin. Talaga ba, Bongbong Marcos? Ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Ikaw ba nagsasabi ka ng totoo? Hindi mo nga magawang magpa-drug test? Diba? Paano mo paniniwalaan ng isang hipokritong tao gaya nito ni Bongbong Marcos? Sige nga. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa... Wow! Big word. Ilang beses kang tinanong sa drug addiction mo? Anong ginagawa mo? Sinagot mo ba kahit minsan? Hindi, di ba? Oh, maraming tao na nag-challenge sa'yo. Kinol mo ba? Bakit hindi mo kayang gawin? Ito ba yung pakikinggan natin? Ha? Ito? Ikaw, Chloe, papakinggan mo ba yan? Of course not. Diretso tayo. Shh, behave. Kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Wow, kapangyarihan na inaabuso.
No? Behave. Palo. Papalo ko na to. Sumampa rito eh. Palo. Behave na. Ayan, busy ka na dyan. Institusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Talaga ba? Simulang umupo simulang umupo ka, ang ini-scrutinize lang nila ang DepEd. Ha? At saka ang alin? Ang OVP. Ini-scrutinize ba nila ang DPWH? Ini-scrutinize ba nila ang DOTR? Ini-scrutinize ba nila yung flood control? Ini-scrutinize ba nila ang DSWD? Tigil-tigilan mo kami, Bongbong Marcos. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabat. Sa totoo lang, ikaw, Bongbong Marcos, asawa mo at saka si Tambaloslos ang nagbibigay ng problema sa ating lahat. Alam mo kung bakit? One very good example, yung pinagyabang mong flood control. Diba? Hanggang ngayon, lubog na lubog ang norte. Baluarte mo yun. Kapal ng mukha mo na magpaka-solid north. Pero anong nabibigay ng gobyerno natin sa solid north na sumuporta sa'yo? Nakakaawa. Nakikita nyo ba yung news? Wala ka ba man lang magawa immediately? Napag-aralan nyo ba yan? Kung paano matitigil yung ganyang experience ng mga taga-Norte, ng mga taga-Isabela, ng mga Cagayan Valley? Ultimo sa lugar mo. Sige nga. Patikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya, BBM, ito ang problema natin eh. Kayo nga yung nagiging rason kung bakit nagkakaroon ng mga injustices ngayon. Hindi na kailangan sabihin pa ni VP Sara. Kitang-kita ng dalawang mga mata namin. May rule of law pa ba tayo? One best example natin, yung mga na-witness natin sa ginawa nila kay Attorney Lopez. Di pa parang sampal sa pagmumuka ng mga abogado, VP Sara, Attorney Laika, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Marcoleta. Na kung ano yung pinag-aaralan nila sa libro, hindi nila ma-apply. Kung anong alam nila sa Bill of Rights nila, hindi nila ma-apply sa mga sarili nila. Dahil na lang din sa pang-aabuso. Sige nga. Kung ito malalaking tao na to, second highest post, nakakaranas ng injustice, paano pa talaga kaming maliliit? Paano pa talaga kaming mga walang pangalan, walang kapangyarihan, walang pera at walang kakayanan? Sige nga. kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Ikaw, BBM, ang burak. Ikaw, asawa mo, tsaka yung pinsan mo. Tayong tatlo. Siguro nga hindi natin masisisi si Senator Amy Marcos, no? Tatlo kayo, isa lang siya eh. 'Di ba? Pagpasalamat na lang natin na kahit papano ang isang Senator Amy Marcos hindi gaya ng mga taong to. 'Di ba?
at least alam natin na sa magkakapatid, may magkakaiba talaga ugali. Si Senator Amy Marcos kasi lumalaki na laging bit-bit ng magulang sa mga state visits nila. Eto, hindi natin alam kung anong pinagagawa niya. So nga naman, well-trained yung isa. Sana si Senator Amy Marcos na lang, kung gusto talaga nating maramdaman ang tunay na ano ng isang Marcos, di dapat ang Marcos na tumakbo si Senator Amy. At hindi ito. Diba? Alam natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon. Alam mo, maganda rin na ito ng mga, alam mo, may mga sinabing ganito si Bongbong Marcos. Kasi trust me, itong statement ni Bongbong Marcos will eventually be a reference laban sa kanya. Kasi kung anong sinasabi niya rito, nagba-bounce back lang sa kanya. Kumbaga sa pader, bumabalik lang sa kanya yung pinagsasabi niya. Sa madaling salita, what he's saying right now applies to him very well. Kumbaga, ginawa yung speech niyang yan para ang tamaan ay siya. Milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Alam mo, in all honesty, no, kung ikaw aalis, Bongbong Marcos, lahat ng pera ng Pilipinas mapupunta sa dapat kapuntahan. Trust me. Pag naging presidente si VP Sara, yan ang program na yan. No? Yan ang program na yan, mawawala yan. Pangalawa, yung MOOE na yan, ide-demand natin kung sakali man si VP Sara maging presidente by 2028, i-demand natin kay VP Sara na matanggal yang MOOE. Kung meron man, dapat liquidated, audited, na maayos at makikita natin kung saan ginagastos. Pati yung mga budget ng kada kongresista, senador, o kahit sino public official. Mula sa executive down sa judiciary. Dapat nakikita natin yan sa website ng COA. Diba? Ito, tingnan mo yung post dito ni Ma'am Joey. Punta tayo dito kay Ma'am Joey. Ano sabi ni Ma'am Joey rito? Sabi niya, Inday said, may gustong pumatay sa akin. If mategi ako, may kinausap na akong tetegi kay BBM. Fact, VPSID had an assassination attempt. We all know that. Diba? BBM, bakit ako ipapategi? Ganun na lang ba? Me, bakit defensive ka BBM? Ikaw ba ang may gustong magpategi kay VP Sara? Does it even make sense? Yes. There was even an explanation coming from Rugando Sason. No? Hanapin niyo yun para... Ayun, wait. Yung reaction ni BBM sa death threat na reaction ng mga addict. Sabi ni Ma'am Joey. Sabi rin ni Ma'am Joey, Bongbong Marcos basically admitted that he is the one who wanted VPS ID alive. Maganda rin yung sinabi rito ni Coco Locoy. Pakinggan natin dito yung sinabi ni Coco Locoy. Mukhang sa sagot na to ni Bongbong Marcos, may balak talaga sila kay Inday Sara. Pakinggan natin. Nakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Nababahala si Bongbong Marcos sa mga sinabi ni Inday Sara. Ano nga ba ang sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte at bakit nababahala si Bongbong Marcos? Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko.
Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Oh, bakit natatakot ka, Bongbong Marcos? Malinaw na mangyayari lang yung pagpatay sa inyo kung pinatay si VP Inday Sara Duterte. Kung wala naman talaga kayong balak na ipapatay ang Vice President natin, bakit ka matatakot at mangangamba? Sa totoo lang, unnecessary itong mga papalag na to. You just need to assure us and the Vice President that you don't have any plan to kill her. Imbes na papalag ka dyan, sabihan mo lang siya na, VP Inday Sara, hindi mo na kailangang mag-utos ng papatay sa amin kasi nga wala naman kaming balak na ipatumba ka. But instead of assuring us and telling us that there is no such plan, nangangamba ka. Nakakapagduda kung bakit kailangan mong mangamba. Why can't you just deny na merong ganong plano so that walang mangyayaring patayan? Ano ang kailangan mong palagan kung hindi naman mamamatay ang Vice Presidente? Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Ayun naman pala, Bongbong Marcos, gusto mo din pala ng derechahang sagot. Bakit ilang buwan at taon na yung issue sa'yo ng drugs, hindi mo pa rin masagot-sagot? Hindi ka nga makapag-hair follicle drug test? Practice what you preach, Bongbong Marcos. Nakakatawa ka na lang sa kakasabi mo na dapat derechahan ang sagot na hindi mo naman magawa. At sinong baliw ang maniniwala pa sa'yo na ikaw, 10 ng mga kasama mo ay pinapangalagaan at ginagalang ang ating konstitusyon? Sa mga nangyayari ngayon sa bansa, mula sa MOOE ng Kongreso na certification by liquidation hanggang sa nangyari sa KOJC compound, hanggang sa pag-contempt nyo kay Attorney Lopez, ano pinagsasabi nyong inaalagaan nyo at nire-respeto nyo ang konstitusyon? Di natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa purat ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Bongbong, sinong pinariringgan mo dito? Sarili mo ba at mga kasama mo? Kasi as far as I know, tingnan mo na lang ang mga nangyayari sa Kongreso. Sino ang puro pamumulitika ang ginagawa at hindi tamang pagseserbisyo? Tingnan mo na lang ang ginagawa ng mga tao mo dyan sa executive at laman ng Kongreso. Puro Duterte ang usapan. Imbis na pag-usapan ang kahirapan, ang paghanda sa mga kalamidad, imbis na pag-usapan ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin at kung ano-ano pa. Puro paninira sa Duterte at politika ang issue ninyo. Kayo itong humahatak sa bansa papuntang impyerno. Yaman din lamang na nabanggit mo na alalahanin ang mandato na ibinigay sa inyo ng tao. Naalala mo ba ang mga pinangako mo sa amin? Asan na ang 20 pesos na bigas? Asan na ang 1 million per year na pabahay? Asan na ang data bank? Asan na ang continuity?
Asan na ang hindi makikipag-peace talk sa NPA? Asan na ang friend to all, enemies to none dyan sa West Philippine Sea? Asan na ang maunlad na ekonomiya? Alalahanin mo, Bongbong, ang mandato na binigay sa'yo ng mga botanteng pinangakuan mo. Lubog na tayo sa utang, wala pa tayong asenso. Kaya po protektahan namin si VP Inday Sara Duterte kasi alam namin na siya na lang ang nagmamalasakit at lumalaban para sa bansang to at sa mga Pilipino. Mukhang sasagot na to ni Bongbong Marcos. Diba? Ang ganda ng pagkakasabi dyan ni Coco Locoy. Ang galing talaga nito. Wala akong masabi. I've been encouraging him to take up law. For some reason, medyo dinidelay niya. Bata pa naman siya and it's okay. So, hopefully, one day, maging abogado to si Coco Locoy. Magaling. Anyway, punta tayo rito. Pag-usapan natin yung tungkol dyan sa pasobre na yan. Kasi tinanong ni Atty. Karen kay Atty. Vic yung pasobre. Diba? Kung naniniwala ba siya sa statement ni VP Sara. There were white envelopes for DepEd officials that were ordered by First Lady Lisa Marcos. Let's watch this clip. That's the bigger story. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Heidi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Ito yung nakakatawa dyan, guys, Inutusan lang siya na siya magbigay. Parang lang, yung alam mo yung messenger lang. Tapos yung messenger, nagmukha ng kriminal. Kumaga. Sabi ni Lisa Marcos, bigay mo yan. Inabot niya lang, pinasa niya sa kabilang kamay niya, binato niya sa Tapos pinalabas ng mga, take note pinalabas ng mga DepEd executives na yan. No? Na parang binabribe sila ni VP Sara. Diba? Parang binabribe sila ni VP Sara. Sino nagbigay ng envelope? Sino nagpabigay ng envelope? Si Lisa Marcos. Maniniwala rin ba kayo na yung mga executive na tumanggap ng sobra na yan, hindi nila alam na nanggaling yan kay Lisa Marcos? Ha? Sa tingin nyo? Of all people, take note take note of this. Of all people, yung mga pinagbibigyan ng envelope are key people, key personnel. No? Na kayang manipulahin ang entry ng pera. Like the chief accountant. Throwback tayo. Nung natanggap na ni VP Sara, nung na-approve na yung budget ng DepEd niya, ano sabi ni VP Sara sa atin? Anong kwento niya? Gustong kumurot yung mga kongresista. Hindi pumayag si VP Sara. So para dumulas ang mga request ng pagnanakaw dyan sa loob ng DepEd, sino ang nag-bribe sa mga key persons na mayroong sabihin nating accountability merong accountability and control sa pera? Hindi ba si Lisa Marcos? Dahil siya yung nagpapabigay ng envelope
Oh, binibigyan kita ng allowance. Pag hiningan kita ng pera galing diyan sa DepEd, kailangan mag-release ka sa akin. Tapos yung chief accountant, manipulahin mo na 'yan. Ngayon, kung iisipin nating mabuti guys, no? Kung iisipin nating mabuti. December 2022, binigay ni Bongbong Marcos yung 125 million na pondo para gamitin ni VP Sara. Ulitin natin doon sa mga hindi baka nakalimutan niyo na. Nagpasa po ng proposal itong si VP Sara kay Bongbong Marcos. Para ikaw guys magkaroon ng confidential fund, kailangan magpasa ka ng proposal putting details kung saan mo gagamitin yung confidential funds mo. 'Di ba? I-approve yan ng kung sino man ang mag-re-release sa'yo ng pera. Ang hinihingi, ang kailangan ni VP Sara at that time was 250 million. Pero ang binigay lang sa kanya ni Bongbong Marcos is 125 million. In-approve ni Bongbong Marcos yan, pinasa niya sa DBM, nirelease ng DBM yung pera. 11 days prior sa pagsara ng fiscal year. Diba? Hindi niyo ba naiisip na baka dahil pinaboran ni Bongbong Marcos si VP Sara at that time, dahil pagpasok ng 2023 budget, babaka sila sa mga pondo under sa agency ni VP Sara. Diba? Hindi naman sila bumaka sa sa Office of the Vice President Sa DepEd lang sila kumukuha Kasi ang DepEd nga may pinakamalaki, di ba? Ngayon, para smooth yung operation nila, anong ginawa ni Lisa Marcos? Di nagpa-envelope. In short, nagpadulas. Para kung meron silang gustong kunin dyan sa DepEd, kayang gawan ng magic. 'Di ba? Tapos ano nangyari in the following year? Dahil hindi pinagbigyan ni VP Sara sa DepEd na makakurot sila ng pondo, pinag-initan na nila ngayon si Sara. Bakit? Kasi na-realize nila, na hindi pala sila pare-pareho magnanakaw. Pakinggan natin yung sagot dito ni Atty. Vic. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno Attorney Vic, you've worked with the first couple before as executive secretary. Do you think there's basis for what VP Sara is saying? Iyan, Attorney Karen, yan ang mas malaking storya. Iyan ang dapat imbestigahan, yung pamimigay ng pera. As to whether there's basis on what Vice President Inday Sara said, that's why, I do not know if you get a copy of my book. In one of my many revelations in my book, yan ang sinabi ko maraming nakikialam sa Malacanang at yun nga rin ang ating sinasabi, iisa lang ang may mandato maging Pangulo. At maraming gusto maging Pangulo, wala namang mandato. It's exactly what I think the experience of Vice President Inday Sara nung sinabi niya yan nung gabing yon. So are you saying that the First Lady interferes in the affairs of the government? Matagal ko na sinabi yan, yung sa appointment pa lamang. Here's the problem kasi. At that time, kahit naman din ako, marami sa atin, we cannot deny that, mas pinaniniwalaan natin ang statement ng mga taga-Malacanang versus kay Atty. Vic. Kasi nga, ang sama ng tingin nila kay Atty. Vic. Unfortunately, with VP Sara, established kasi ang pangalan ni VP Sara Diba? Even before, with the Duterte name, I know a number of people who know them personally. They highly speak of the Dutertes, not because they're politicians, pero napaka-low profile ng mga tao. Paulit-ulit ko na rin sinasabi to, Pumunta kayo ng Davao. Magtanong kayo sa kahit kaninong tao doon, random. They're going to give you the same answer.
The Dutertes in Davao, mahal na mahal sila ng mga Davaoenyo. Because kung ano yung pagmamahal na binibigay ng mga Davaoenyo sa mga Duterte, binabalik ng mga Duterte by tenfolds yung pagmamahal na yan. Kaya grabe yung malasakit. No? Grabe yung malasakit ng bawat isa. May it be mga local officials nila o yung mga constituents nila. It's rare. No? It's rare for a politician na na makatanggap ng ganyang klaseng pagmamahal, paghanga, pagrespeto na hindi ini-enforce sa katawan ng isa't isa. 'Di ba? Naging bulag tayo sa pagiging inosente ng mga Marcos ngayon na nasa Malacanang. Pero ngayon, iisa na yung tono ng kanta ni Atty. Vic at saka ni VP Sara. Napakaraming pinakikiusap na appointment galing sa kanya at linahad ko yung listahan ay special list of appointees at doon din naman nagsimula yung aming hindi pagkakasunduan nung hindi ko binibigyan ng daan yung kanyang mga hinihirit na appointment. Paano mo i-appoint yung hindi naman qualified? There was also some of the So, dyan sa part na yan tungkol sa sobre, malinaw na para sa atin na inutos kay VP Sara na ipamahagi yung mga sobra na yon sa mga key important personnel na merong sabihin na lang natin accountability pagdating sa or not just accountability but more on control. So pinatotohanan ni Atty. Vic na may ganyan ngang drama. 'Di ba? May ganyan talagang pangyayari kumbaga diyan sa Malacanang. At kahit hindi patotohanan ni Atty. Vic yan, ha? Mas paniniwalaan ko naman ang statement ng isang Sara Duterte kumpara sa isang Ferdinand Marcos Jr. Tandaan nyo, may malalim na track record ng mga Marcoses. Diba?